yung puppy dog. Hi guys! Ayan, so makikita nyo, andito nga pala kami sa SM Cabanatuan, and kung mapapansin nyo ay punong-puno pa ng Christmas decoration dyan kasi yung video na to ay sobrang late upload na. And nagpunta kami dyan, I think, before mag-Christmas. So, yun. So, natenga lang yung video na to kaya sobrang na-late ko na siya na-upload. And yun. And actually guys, first time namin dito na mag-Christmas. I mean, eto, first time namin makita yung ganitong decoration kasi last time ay nakapunta kami dito sa may SM Cabanatuan ay, I mean, tapos na yung Christmas, tapos na yung New Year, so hindi pa masyadong alive yung spirit. Pero this time, as in talaga makikita mo ang mga tao, grabe, sobrang excited. Galing kami dun sa vet ni Casey, tapos dumaan kami dito para magtanghalian kasi ay 12:30 na. So, yun. Kasama namin si Casey. Nandito kami sa SM Cabanatuan. First time ko nakita dito, ang dami na nilang Christmas decoration. Last time na pumunta kami dito, as in wala pa. Yan sila. Nauna ako kasi nagbe-video tayo. So, dyan kami akyat. Punta kami sa 3rd floor. Takot na takot yan si Casey sa ilong sa escalator. Hey baby! Hey baby! Hey baby! Yakap na yakap eh. Ano to? Nasa 3rd floor na kami, food court. Channel. The Piper. So, andito yung cinema. Diyan yung cinema. Tingnan natin sa 4th floor. Ito, 4th floor na to. Let's see kung anong meron dito. There's a Pizza Hut, Very Very, so Kuya J, McDonald's, French Baker. There's a National Bookstore. Nandito yung kabinet. Ang ganda. Ang cute. Hi. Look, they have a fun house. So ito na siya. It's a glass. To take a picture. Ang daming mga nagpaka. It's nice, look. Look. Kabalen. It's a Kabalen. Bagong bukas sila. Cute. Pwede tayong umupo dito. It's a bench. We can sit here. Oh, that's nice. There's a Yaki mix. Jerry's Grill. Look. That's cute. One? Regular with drinks. Large. Sa McDonald's. Kasi wala silang Coke Zero. What? What? Where are we at? SM Mall. And then, earlier you were in McDonald's. How come? No Coke Zero. No Coke Zero. They offer you an iced tea and regular Coke. Yeah, it's bad enough I'm eating fast food to begin with. I want to jack up my sugar to 400. Oh, yun. Kasi,
parang pinupush pa ng cashier na why not daw yung Coke Zero, yung regular Coke o kaya iced tea daw. Kasi wala silang Coke Zero. Sabi ko, trinay kong paliwanag sa kanya kung pwede lang sana nag-order na kami ng Coke regular. Pero hindi kasi may choices na Coke Zero kaya nag-order kami ng Coke Zero Plus. Yung taong iinom niyan diabetic. So, sobra mag-over yung kanyang sugar pag uminom siya ng regular na Coke. Kasi nga, puro yung sugar. So, yun, lumipat kami dito sa Jollibee. So, dito sa Jollibee, ay meron silang Coke Zero. Kaya lang, nakakasama na kasi dito. Madalas kami nandito. Sabi na, nananawa na naman siya sa Jollibee. Pero wala siyang choice. Kasi sabi ko, uwi na lang tayo. Ayaw niya naman. Sabi niya, hindi na, nandito na tayo eh. Kumain na lang tayo dito. Ayaw niya ng ibang restaurant. Ayaw niya sa Chowking. Ayaw niya sa Greenwich. Kasi sa Chowking daw, sobrang alat. Kasi yung time na nag-order kami ng Chowking, sobrang alat ng pagkain, ayaw niya. Tapos sa Greenwich naman, hindi niya na-type yung pizza doon. So, usually, ito talaga yung pinagkakainan namin, Jollibee o kaya McDonald's. Yun. Nagantay kami ng order namin, 15 minutes pa daw. Kasi yung chicken sandwich na in-order niya ay, yun ang medyo matagal. So, waiting kami ng 15 minutes. At nga pala, bago yung salamin ko, hindi pala siya bago. Ito yung pinakalumang-lumang kong salamin na nung nasa Kuwait pa ako, ito yung ginagamit ko. Ang tibay pala na ito, hindi pa siya gumigewang. Kasi nagpalit ako ng bagong salamin noon, yung gamit ko yung malaki. Puro na kasi siya gas-gas. Feeling ko, malabo na siya sa mata ko, nalalabo ako. Tapos nung pinalitan ko nito, ang linaw ng paningin ko as in. So ibig sabihin yung salamin na yun, talagang nagkukos na siya ng panlalabo ng mata ko. So ito na ginamit ko. Yan. Tsaka matibay pa. Ay na kami guys. Ayan, ito pa yung damit ko. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian doon sa Jollibee, ay umuwi na agad kami. And, ayun, so, ang binayaran namin kay Casey doon sa doktor niya ay 3,880. Ayan eh. Ayan, 3,880. Kasi, ang ginawa sa kanya ay, kinunan siya ng dugo, so, blood complete CBC. 2.5 yun, wow. 2,500 yung CBC niya. Kasama na doon yung ultrasound, kasi in-ultrasound siya. Tapos, bumili kami ng kanyang vitamins para sa nerve at saka sa immune system. Kasi guys, 1 week na, bumalik na naman siya sa dati, yung bigla-bigla na lang siyang umiihi kahit kalalabas niya lang. Usually, iniwasan ko yun na patatagalin na nilalabas ko siya every 2 hours, lalo na pagka sa umaga. Like, sa morning, paihin ko siya, tapos another 2 hours waiting. Tapos ilalabas ko siya ngayon, hindi na lang siya nakakapag-antay ng 2 hours. 1 hour lang as in, ay umiihi na siya kahit natutulog siya. Paghawak ko sa kanya ay basa siya. So yun. So ganyan yung unang sakit niya noon. Kaya namin siya pinaka-doktor dati. Tapos ayun, bumalik na naman siya ngayon sa dati na ganyan. Kaya dinala namin siya sa doktor. Tapos yun, ang daming test na ginawa sa kanya. Tapos ay bukas, ito yung pinakamahirap na challenge kasi kailangan nila ng ihi ni Casey, which is hindi ko alam kung paano gagawin. Binigyan kami ng ganito para mag-collect ng ihi ni Casey, ilalagay daw dito, tapos dadalhin sa kanila kasi gusto nilang i-check ng doktor na kung meron something sa ihi niya or meron siyang UTI. So, kailangan kong ilagay dito pagka umihi siya. So, sabi ko, paano yun? Paano ko gagawin, diba? Ang hirap kaya, kasi kung meron kang ilagay doon something sa lugar kung saan siya iihi, kailangan mabilisan. Baka hindi siya umihi, diba? Kasi halos yun eh, kapag may nilagay ka doon, matalino kaya to? Ayun, bigla-bigla yan na aalis kapag meron siyang parang may something, parang ganun. Parang hindi normal na pangyayari, yung mga ganun. So, hindi ko alam kung paano. Sabi ko kay Michael, paano kaya? Ayun o. Ayun ako, ang hirap. Pero hindi siya nakikipag-away. Kinunan siya ng dugo. Mabait. Kasi sanay na siya. Na palaging ganun, tinutusok siya ng karayom. Kinukuha na siya ng dugo. Tapos, ayun. Tapos, bumili kami nito. Kasi, parang feeling ko, yung mag-1 month na kasi, na naubusan siya nito. Ito, wait lang. Kasi, medyo malayo kasi yung vet niya. So, hindi kami bumili. Ayan, ito, wait lang. Ito yung, yan. Para to sa kanyang immune system at saka, para sa kanyang nerve. Ayan. So, parang medicine support. Para sa kanya. Tapos, after nun, kasi 1 month na nahinto, yun, bumalik ulit siya sa ganun. Ano na naman siya, yung inuubo na naman siya, tapos umiihi na naman siya nang hindi niya alam siguro kasi natutulog siya eh. Tapos pagkakapa ko sa kanya, sabi ko parang ano yung ano mo,
yung kanyang buntot, parang basa. Yun, pagkakakta ko, basa na naman. So, bumalik siya sa dati. So, malaking bagay to para sa kanya. Kasi sabi ng doktor na, matanda na kasi siya, magna 9 years old na siya sa February. So, ano na daw siya, senior sa edad niya. Senior dog na siya. So, kailangan ay meron ng support na vitamins. Parang ano niya na to, maintenance. Ayan. Maintenance niya na to, kailangan meron siya nito para sa palakasin yung kanyang immune system. Tapos, and yung result ng kanyang CBCI, medyo mataas yung kanyang, anong tawag doon? Yung sa liver niya, ma-oily. Ayan. So, mataas siya sa oily. Kaya tinanong kami kung ano daw ba yung pagkain niya. Sabi ko, normal naman yung dog food niya. Ay, ginagawa namin yung homemade dog food niya. Which is chicken at saka beef at saka gulay. Yun lang kasi may time na pag kumakain kami sa labas, tinitirhan namin siya ng potato fries. Tapos inuwi namin dito, pinapakain namin sa kanya kasi favorite niya yun. So, yun. Sabi ng doktor, yun. Baka yun. Sobra sa ala, tapos mamantika. So, bawal sa kanya yun. So, nakita dun sa, sa blood test niya na mataas yung kanyang, anong tawag nun? Basta yun. Dun na lalaki kita yung fats. Too much fats daw yung nakakain niya. So, yun. Tapos, tumas yung timbang niya ngayon. 4 kg siya. Sabi ni Michael, sabi ko sa'yo, diet mo. Babawasan ko na yung pagkain niya. Yun. So, yun lang yung update. Bukas babalik kami para ibalik ibigay yung na-collect kong ihi kay Casey. Good luck. Sana meron akong makuhang ihi niya kasi alam ko aalis to pag lumapit. Hindi kasi yan nagpapalapit pag umiihi siya. O ngayon, paano makakakuha ng ihi niya pag hindi ako lumapit, diba? Sabi ko parang ang hirap. Good luck talaga kung makakuha ko ng ihi niya bukas. So, yun lang. So, babalik kami doon para i-test nila yung ihi ni Casey bukas. Ayun. Tapos, binigyan siya ng vitamins ba tawag doon? Yung medicine, in-injectionan siya ng pang-deworm. So, kompleto yung kanyang result. Meron na siya nun lahat ng vaccine for this year. So, next year na naman ulit ang gastos. Promise, 3,800 Iba pa yung last month na nagpunta kami. So, yun. So, kailangan siyang alagaan kasi senior na siya. So, mahina ang kanyang immune system. So, kailangan talaga ng vitamins. So, ayun lang ang vlog. For watching!